Nagsisimula ang kwento sa isang lalaki na nagngangalang Toto, isa siyang guro ng kasaysayan na tapat sa kanyang trabaho, laging inuubos ang oras sa pagtuturo at paghahanap ng kaalaman, kahit ibinibigay niya ang kanyang makakaya sa pagtuturo, hindi niya namamalayan na nagiging biro siya sa pagitan ng kanyang mga estudyante dahil hindi na siya bata ngunit hindi pa rin nakapag-asawa, gayunpaman, nanatiling matatag si Toto sa kanyang pagiging binata. At ayon sa balita, ni minsan ay hindi pa siya nakahawak sa sinumang babae sa buong buhay niya. Hanggang isang araw, ang kanyang ina na nagsimulang mapansin ang kalagayan ng kanyang anak ay nagbigay ng kaunting pera kay Toto upang makapag-date siya kasama ang isang babaeng kaibigan. Sa kanyang paglalakbay, mukhang nalilito si Toto na parang isdang wala sa tubig dahil bihira siyang makaranas ng ganitong sitwasyon, ngunit hindi niya namalayan. Dinala siya ng kanyang mga hakbang sa isang lugar kung saan may mga babaeng nag-aalok ng serbisyo ng paglalaro ng futsal. Habang sinusubukan niyang pakalmeyan ang sarili, maingat niyang pinagmamasdan ang mga babae roon. Nang paalis na siya sa lugar na yun, biglang nabighani si Toto sa isang dalagang nagngangalang Candy. Ang kanyang magandang mukha ay agad nakaakit sa puso ni Toto at hindi niya maalis ang tingin dito, at nalaman na si Candy pala ang pinakamahal na babae sa lugar na yun. Sino mang gustong maglaro ng futsal kasama siya ay kailangang maglabas ng malaking pera. Naging mahaba ang gabing yun para kay Toto. Dahil gabing yun, sa unang pagkakataon, nagawa niyang maglaro at makapuntos sa pinakamagandang babae roon, at natagpuan din niya ang simula ng isang pag-ibig na hindi niya kailanman inakala noon. Kinabukasan, ginawa ni Toto ang kanyang gawain na may bagong sigla. Binuksan niya ang kanyang alkansya upang maghanap ng pera para makapaglaro muli kasama si Candy. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang perang nahanap niya. Sa huli, nagpasya si Toto na magsinungaling sa kanyang ina sa pagsasabing may nililigawan siya na kaibigan noong panahon ng paaralan. Ang kanyang ina na natuwa sa pagunlad ng kanyang anak ay nagbigay muli ng pera kay Toto. Agad namang pumunta si Toto sa lugar kung saan nagtatrabaho si Candy. Pagdating doon, nagulat siya nang makita ang ilan sa kanyang mga estudyante sa lugar na iyon at isa sa kanila ay si Gopesh. Nagbigay sila ng dahilan na ipinagdiriwang nila ang kaarawan ng kanilang kaibigan. Agad silang pinagsabihan ni Toto na umalis na sa lugar na yun. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Toto si Candy sa kanyang silid upang muli silang makapaglaro ng futsal. Matapos iyon, nagkasundo silang magkita sa labas at doon ay naglakad-lakad sila at nagpalipas ng oras na magkasama. Ngunit hindi alam ni Toto, ang pagkikita nila ni Candy ng gabing yun ay nasaksihan ni Gopesh at ng dalawa nitong kaibigan. Napagtanto ni Toto na kailangan niya ng mas maraming pera upang makapaglaro ng futsal kasama si Candy, kaya nagkaroon siya ng ideya na magbenta ng yelo sa paaralan upang makalakam ng dagdag na pera. Habang nagbebenta, nilapitan siya ni Gopesh at ng kanyang kaibigan at isiniwalat ang lihim na nakipaglaro si Toto ng futsal sa isang babae. Nakakita si Gopesh ng pagkakataon sa sitwasyong ito at sinubukang makipagkasundo kay Toto. Nangako silang itatago ang lihim ni Toto kung papayagan silang muling makipagkita kay Candy sa lugar na yun. Naiinis si Toto sa alok na ito kaya nagsinungaling siya at sinabing si Candy ay pinsan niya at irereklamo niya si Gopesh at ang mga kaibigan nito sa punong guro kung maglakas loob silang bumalik sa lugar na yun. Nagpatuloy si Toto sa pagbebenta ng ice candy tuwing matapos ang klase. Sa loob ng 2 linggo, nagawa niyang makalakam ng pera na gagamitin sana upang makapaglaro ng futsal kasama si Candy. Ngunit sa gabing plano niyang makipagkita kay Candy, hindi niya ito natagpuan sa pinagtatrabahuhan nito. Lumalabas na nakahanap si Candy ng bagong trabaho sa ibang lugar. Nawalan ng pag-asa si Toto at sinubukang hanapin si Candy sa pamamagitan ng pagtakbo sa iba't ibang lugar. Sa wakas, natagpuan niya si Candy sa isang bar na dati nilang pinuntahan. Nagpareserba si Toto ng mesa upang makapagkita sila roon. Ngunit ang perang naipon niya sa loob ng 2 linggo ay sapat lamang para sa inumin. Nang gabing yun ay nakapag-usap sila ni Candy. Ngunit dahil wala siyang dalang mas maraming pera, hindi siya nakapaglaro ng futsal kasama si Candy. Hiniling ni Toto kay Candy na magkita sila matapos itong magtrabaho. Naghintay si Toto kay Candy sa gilid ng kalsada ng ilang oras hanggang sa siya ay makatulog. 3:00 ng madaling araw, lumabas si Candy kasama ang isang lalaking nagngangalang Justin. Upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, ipinakilala ni Candy si Toto bilang pinsan niya kay Justin. Mula noong gabing yun, patuloy na nag-isip si Toto ng paraan upang makakuha ng mas maraming pera upang mas makasama si Candy. Dahil dito, gumawa siya ng pandaraya sa pamamagitan ng paggarantiya ng pagpasa ng ilang estudyante kapalit ng pera. Lumipas ang mga araw at patuloy na nag-ipon si Toto mula sa pagbebenta, pagtanggap ng bayad mula kay Gopesh at sa kanyang mga kaibigan,
at paghingi ng pera sa kanyang ama sa dahilang nahihirapan ang kanilang pamilya sa pananalapi. Sa madaling sabi, sa wakas ay sinundo ni Toto si Candy sa pamamagitan ng pagbabayad ng cash upang makapaglaro sila at magkasama ng buong araw. Nagsimula ang pagkikita nila sa isang hapunan. Habang kumakain, hiniling ni Toto kay Candy na tumigil na sa kanyang trabaho. Ngunit sinabi ni Candy na titigil lamang siya kung may isang lalaking kayang tuparin ang lahat ng kanyang kagustuhan. Kinabukasan, kasama pa rin ni Toto si Candy, pinalawig pa nila ang oras ng kanilang check-out upang mas matagal silang magkasama. Pagkatapos ay dumating si Justin at hiniling kay Candy na sumama sa kanya sa ibang bansa sa loob ng isang linggo. Inamin ni Justin na nahulog na ang loob niya kay Candy, at kung magiging komportable sila sa isa't isa sa biyahe, balak niyang pakasalan si Candy. Sa madaling sabi, 3 buwan ang lumipas, bumalik si Toto sa bar upang hanapin si Candy. Ngunit sinabi ng may-ari ng bar na matapos ang isang linggong paglalakbay kasama si Justin, nalaman na nagdadalang tao si Candy sa anak ni Justin, ngunit bigla raw nawala si Justin at iniwan si Candy. Pagkatapos ay ibinigay ng may-ari ng bar ang tirahan ni Candy kay Toto. Hinanap ni Toto ang lugar na yon. At sa wakas ay natagpuan niya si Candy at inanyayahan itong tumira kasama niya at ng kanyang ina. Napilitan si Toto na magsinungaling sa kanyang ina sa pagsasabing ang dinadala ni Candy ay anak niya. Nang marinig yun, nagalit ang kanyang ina at pinalaya sila sa bahay. Sa huli, bumalik sila sa dating tirahan ni Candy. Nagpasya silang magsimula muli ng bagong buhay na magkasama. Nangako rin si Toto na hindi niya kailanman iiwan si Candy, kahit malaki ang kanyang hangarin, patuloy pa ring dumarating ang mga pagsubok sa kanilang buhay. Sa paaralan, tinanggal si Toto sa trabaho matapos mapatunayang tumanggap siya ng suhol mula sa kanyang mga estudyante. Ang pagkawala ng trabaho ay lalong nagpatindi sa bigat ng kanilang buhay ni Candy, lalo na't nahirapan si Toto na makahanap ng bagong trabaho. Kahit sinubukan nilang magbukas ng maliit na negosyo sa harap ng bahay, hindi pa rin sapat ang kinikita para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Sa huli, nang hindi nalalaman ni Toto, bumalik si Candy sa dati niyang trabaho. Nagsimulang tumanggap si Candy ng mga bisita tuwing gabi. Araw-araw, nagsimulang maghinala si Toto nang makita ang mga mamahaling gamit at pagkain na dinadala ni Candy. Sa wakas ay nabunyag ito nang makita ni Toto ang mga gamit ng hotel sa kanilang banyo. Nauwi ito sa matinding pagtatalo, at naramdaman ni Toto na hindi kailanman pinahalagahan ang lahat ng kanyang pagsisikap. Sa hirap at tiyaga, sinubukan niyang ilayo si Candy sa madilim na buhay na iyon. Ngunit pinaalalahanan siya ni Candy na huwag umasa ng labis sa kanya. Sinabi nito na hindi si Toto ang lalaking kayang mag-ahon sa kanya mula sa trabahong yun. Naging huling gabi na nila yun, at bumalik si Toto sa bahay at nakatanggap ng payo mula sa kanyang ina na pag-isipan at ayusin muli ang kanyang buhay. Sa ibang lugar, bumalik si Candy sa dati niyang pamumuhay tulad ng dati, at doon nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.